Hello everyone, so my name is Marvin. So welcome to our day one for Excel class. This Excel class training is for free. There's no need for you to pay for anything. And I'm not part of any corporation or any company. And this is only my personal trainings. No, what and I would like to introduce myself. So yeah, my name is Marvin. You can call me Marvs. During this session, please do not call me sir. Do not call me boss. If you prefer to call me coach, that's fine. But I prefer calling myself Marbs. And I got certified in one of the biggest company here in the Philippines as an advanced Excel. So just to give you proper expectation, I'm not professional when it comes to Excel. Uh, this training is also just only my personal trainings and based on my knowledge, I'm not certified professional in Excel. But I can say I have a bit of knowledge in Excel. Okay. So for agenda today, we have the introduction, discussion, then the summary. So copy and paste. So pag-usapan natin dito yung different tab of Excel. So napaka-importante na malaman po natin yung copy and paste and then format painter. So I know some of you guys and I know majority of you are doing copy and paste to everyday task that we have. But in Excel, meron iba't ibang uri ng copy and paste si Excel. And dapat mong malaman yung iba't ibang uri ng function ng Excel. The reason of that is because merong mga formula sa iba't ibang mga Excel tab or different sources like mga website. Kapag nagkamali po tayo doon ng right copy and paste, magkakaroon po tayo ng problema sa ating function, sa ating formula. So, dapat nating malaman yung iba't ibang uri ng copy and paste. So, also format painter. Napaka-importante po ng format painter and also this is my favorite part, yung format painter. Kasi pwede niyang mapadali yung mga bagay-bagay sa ano natin, sa Excel natin. So, I have here a blank sheet. So, dito, yan. So, magta-try ako gumawa ng sequence dito sa Excel. So, pwede tayong gumawa ng formula, ng sequence na formula. But as of now, I don't recommend to do that kasi day 1 pa lang tayo. So, pwede natin gawin to. So, filter, tapos i-click natin tong pinakamaliit na to. Ayan, pwede natin yan i-click. Ito. May iba't ibang uri ng cursor si Excel. Merong selected, ayan po. Tapos, makikita natin, meron pa itong, yan. Ang ganda naman pa ito yung move, no? Kumbaga, pwede mo siya i-move. Yan, itong part na ito. Ngayon, ito naman po yung pinakamaliit. Ito pwede po yung i-copy ng sequence, no? By sequence number. So, example, ganyan po. Pwedeng ganyan. Tapos, fill series. Kung gusto niyo ng 1, 2, 3, 4. Or copy cells, ganyan, 1, 2, 1, 1. Kung gusto niyo i-copy yung nandun sa selected cells natin. So, ganyan, ang gusto mo sa part na yon ay napapansin mo dito, um, nakahiga siya, no? So, dito, pwede naman siyang nakaganyan. So, pwede mo naman siyang baguhin, fill series. Yan. Pero ang pinag-uusapan kasi natin is yung copy and paste, no? So, ayun. So, gusto ko, since ito pahiga, so, as much as I can, gusto ko i-avoid yung mga terminologies ng Excel, no? So, makita po natin dito, siya ay nakapahiga. And then, pwede naman po natin siyang ipatayo. So, pwede natin siyang ipatayo. We can use yung copy, yung right-click, ito, right-click. And then, pwede natin siyang i-transpose. Ayun. Again, right-click and then transpose. Meron pa itong paste special. Ito yung iba't ibang uri ng mga copy and paste. Na ngayon, I don't recommend to use pa ng iba't ibang uri ng paste kasi pag-uusapan natin yon in a different discussion. So ngayon, ang gusto ko yung transpose. Ayan. Ayan. Meron tayong formula which is the transpose formula para magamit po natin. So but ang inaano po natin dito is yung copy and paste.
So ngayon, gagamitin naman po natin yung format painter, no? So sa format painter is very handy po siya, no? So sa format painter, may nakita kang magandang ano, no? Kunyari font and gusto mong gayahin. So ang gagawin mo, ang gagawin mo, hahanapin mo mismo kung ano yung font, ganyan. Tatatry mo siyang gawin. So, yun. So, check mo siya dito, hanapin mo Adobe Pan, or kakopy mo siya dito, yun. So, tapos, enter mo, tapos 22, size 22. Yan, yan, 22, tapos ganyan, ganyan. So, masyado pong mahaba pagka ginanyan po natin. So, instead of doing that, no, we can use naman po yung format painter. So, ang gagawin nyo lamang po, baguhin natin yung ano. So, yung format painter, so, pwede po natin tong click, yung format painter, and then, i-ano po natin siya dito. Bala makita po natin, naka-highlighted po siya, pwede po natin siyang click dito. Para po, yon ma-copy niya yung mismong selected cell, yung kung ano yung format, yung text, yung ganun. Let's say, ito, ano siya, no, uh, etong si test may border, lagyan natin ng border. So, ayun, pwede rin yan pong makopy yun, no, sa format painter. Ayun, bali na-copy niya po yung border din. So, let's test it out again. Test. Bali, ito nga po ulit yung function na ginamit po natin, no. Ito. Ayan. Ayan. Test. And then, click po natin, format painter, yan. Tapos yun. Ayan po. Ayun. So, move tayo sa ating topic, no? So, dito. Next po. Ayun. So, yung alignment, wrap text, and then yung merge center. So, ito yung alignment po, tumutukoy sa paraan kung paano natin aayusin o ilalagay yung text natin doon sa range natin, yung numero or iba't ibang elemento sa loob ng isang cell or isang range, no? Sa iyong spreadsheet. Ito ay nangangahulugan kung paano nakakaayon ang mga ito sa loob ng cell or kahel mula sa kaliwa patungo sa kanan, pataas, or pababa, or sa gitna. So, ayun. Ito po yung positioning po natin, no? And then, we have isang wrap text and then merge center. So, pag-uusapan po natin yan, no? So, makita po natin dito sa part na to ni Excel, ito po yung alignment part, no? Ngayon, pwede po natin siyang baguhin. Kunyari, ito, just to give you proper expectation, no? Yung um, text is dito sa part na to, kaliwa. And then, dito naman is yung numbers ay mapupunta po ito sa kanan. So, ayan. So, default settings po yan ng Excel, no? So, kung gusto mo naman pareho na nasa kanan, pwede mo po ito i-click. Pareho namang sa kaliwa, pwede mo naman po itong i-click. Gitna, at sige, taasan natin para mas makita natin yung changes. Ngayon, makita natin nasa baba sila. Gusto mo silang i-gitna, pwede mo naman itong i-click, no? Si middle align. Pwede natin itaas palalo. Ayan. Gitna, and then, ayan. So, ayun po yun. Kung gusto mo naman baguhin yung angle, merong clockwise, counterclockwise. Dito, angle, counterclockwise, clockwise, yan po. And then vertical text, and then rotate text up, yan. Rotate text down, and then yung format cell alignment. So, hindi pa muna natin pag-uusapan yung format cells alignment. So, kung gusto niyo siyang ibalik sa dati, pwede pindutin niyo po itong increase indent. Ayan. Increase, again, increase indent. Tapos, yung wrap text naman, so sa wrap text, ngayon, ayun, so lumagpas po tayo sa isang selected cell, no? So, ang gawin nyo, pwede nyo po yung click tong wrap text. Ayan, wrap text. And then, si merge naman, merge center, pwede po tayong mag-merge ng ilang cells na gusto po natin into one selected cells. Tulad po na ito, meron po akong, ayan, balik ay press, shift, tapos merge center. Ayan, merge center. So, yan. Yung selected kong cells, naging iisa. Ayun.
So, naging isa po siya. But this one, kung gusto niya po siyang maging header, I don't, yeah, I recommend Merchant Center. Pero kung gusto niyo po ito kasama sa mga functions niyo, kung sa formula, ayun, highly recommend na wag pong gamitin yung Merchant Center. Kung nasa loob po siya, gagawa po kayo ng table, no? Kasi magkakaroon po kayo ng conflict doon. Hanggang, ang pwede po din natin gawin, um, eto, then dito, punta po tayo dito, no, sa may orientation part. Punta po tayo sa Format Cells Alignment. Click po natin to. Yan. Pwede po natin yung i-click or pwede natin tong i-click tong part na ito. Yan. Ngayon, or pwede tayo mag-press 1. Yan. Kung mahilig kayo sa shortcut key, press 1. Tapos, pwede baguhin nyo po ito horizontal and then center across selection. Yan. So, yan. So, ayun, mapapansin nyo, napunta po siya sa gitna. At ang maganda pa po dito, pwede nyo pa pong baguhin yung mga nandito, no? So, na hindi affected yung mismong um, ibang cells, no? Ay magiging conflict kapag um, minerge mo instead of doing the center across, no? So, ayun. So, napaka-importante na malaman natin yung merge and center across. So, yeah, this is for day one and thank you for coming with me during the day one.